Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service natin sa gabing ito. At ngayon po, ang pag-uusapan natin ay yung sinasabi pong bakit ba dapat matakot tayo kay Yahweh. Ito po yung tinatawag natin banal na takot. By the way, ako nga po pala si Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Narito po tayo sa ating pag-aaral pa rin sa awit. At ang teksto po natin, makikita po natin sa awit 33. Ang tanong nga rito ay bakit dapat matakot tayo kay Lord? Tingnan po natin isa-isa, no? Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo sa ating Panginoon ng karunungan at kaalaman dahil tayo po ay naniniwala na sa tulong lang ng Panginoon, maintindihan, maunawaan natin ang kanyang mga salita. Tayo po pumikit tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil napakabuti mo pong Diyos. Sa buong araw na ito, sa buong maghapon na ito, napatunayan ang iyong kabutihan. At kaya ngayon, Panginoon, titignan po namin ang iyong mga salita, tutunghayan namin, bakit nga ba talaga dapat magkaroon kami ng banal na takot sa iyo? Kasi sa pamamagitan nito, mas lalo namin ma-appreciate kung ano po yung mga bagay na pwede mong ipagkaloob sa amin. At ano pa yung dahilan kung bakit dapat kami matakot sa iyo. Kaya muli, sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, ipaunawa po ninyo ang iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, pong aming samot dalangin, Amen. Amen. So kagaya po nung babalikan ko po yung tanong, bakit dapat matakot tayo kay Lord? No? Iisa-isahin natin. Bagamat marami kadahilanan, pero magpo-focus lang po tayo dito sa tatlong bagay. Unang-una, bakit kailangan matakot tayo kay Lord? Siyang banal na takot kasi siya ang ating manlilika. Manlilika siya. Sabi po rito sa awit 33:8, matakot kay Yahweh ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha, ang buong daigdig kanyang nilikha, sa kanyang salita, lumitaw na kusa. Totoo po ito. Kasi makikita po natin dito sa Genesis, sa umpisa pa lang. Sabi po rito sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. No? So, ibig sabihin, by merely saying it, pagkasabi lang, nagkaroon na. Kaya matatawag natin very almighty itong manlilika na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. No? Nasihan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Kasi lahat po ng ginagawa ng Lord ay napakaganda. No? Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. No? Verse 6. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahari sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Verse 7, at nangyari ito. Again, by merely saying it, nagkaroon po. No? Nagkaroon po ng tinatawag po nating kalawakang maghahari sa tubig upang ito'y mapaghiwalay. Verse 7, at nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. No? Makikita po natin lahat ng ginagawa ng Lord ay sa pamamagitan lamang ng kanyang pagwika, pagsabi. Kaya kontrol ng lahat ang bagay. No? Kaya dapat lamang na magkaroon tayo ng banal na takot sa kanya. Kasi siya yung ating manlilika. No? May karapatan siya kung ano yung gusto niyang gawin sa atin. No? Kaya siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pag ganyan na may kontrol ng lahat ng bagay, dapat lang na magkaroon tayo ng banal na takot sa kanya. Tama? Pangalawa, bakit masasabi natin kailangan magkaroon tayo ng banal na takot sa kanya? Pangalawa, letter B, ang panukala ni Lord mananatili. Kung ano yung gusto niya mangyayari. Awit 33:10. Ang binalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot, walang bisa. So, ibig sabihin, kahit anong pag-usapan natin dito sa mundo, kahit na anong gawin natin, pag ayaw ni Lord yun, hindi mangyayari. Siya pa rin ang magbibigay po ng final decision. Kaya sinabi niya rito sa Isaiah 44:24, akong si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo, ako ang lumikha ng lahat ng bagay, ako lamang mag-isa ang naglaladlad nitong kalangitan, at nag-iisa rin lang na lumikha ng sanlibutan. Aking binibigo ang mga sinungaling na propeta at ang mga manghuhula.
ang mga marurunong ay ginagawang mangmang at ang dunil ay ginagawang kahangalan. Ngunit, ang pahayag ng mga lingkod ko'y pawang magaganap at ang mga payo ng aking mga sugo ay matutupad. Ako ang may sabing darami ang tao sa Jerusalem, muling itatayo ang mga gumuhong lungsod, no, dito sa lungsod ng Juda. No? Again, sinasabi rito, lahat ng mga panukala ng tao pwedeng magbago. Pero, sa awit 33:11, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira. Ito'y mananatili. Kaya mapalad po ay may banal na takot sa ating Panginoon. Ang tanong lang, paano ba tayo nagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon? Sa pamamagitan po ng kaalaman ng kanyang salita. Kaya nga, again, babalik tayo sa pinaka-basic. No, palagi pinag-uusapan, palagi nating tinatalakay nito, na kailangan mag-meditate tayo. Magbulay-bulay tayo ng salita ng Lord araw at gabi. Gusto ng Lord magsimula tayo sa Kanya, matatapos tayo sa Kanya. Bakit? Kasi ito lamang po ang tanging paraan ng pagpapakita na may banal na takot tayo sa Kanya. Bakit? Pinapakita natin sa buong maghapon natin, tinatalaga natin ang ating buhay, ang lahat ng ating gagawin. At gusto natin, pagkatapos ng buong araw, magpapasalamat tayo sa Kanya dahil sinamahan niya tayo. Kasi naniniwala po tayo, kung hindi dahil sa Panginoon, hindi tayo makakapagpatuloy sa buhay na ito. So again, ito po yung tinatawag na mapalad ang may banal na takot sa Lord. Diba? Sabi gano'n, mananatili. No? Pangatlo, bakit kailangan magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon? Anong dahilan? Alam lahat ni Lord. No? Alam lahat ni Lord. No? Dahil alam ni Lord ang lahat ng bagay, so kanino ka pa tatakbo? Sabi po rin sa awit 32:12, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Magmula sa langit, kanyang minamasan ang lahat ng tao na kanyang nilalang, nagmamasid siya at namamahala siya sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Verse 15, ito po pinakamaganda. Ang isip nila ay sa kanya nagmula, walang naliligid sa kanilang gawa. Again, pinapakita kung gaano po makapangyarihan ang ating Diyos. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Iniisip pa lang natin, alam na niya. Wala pa tayong sinasabi, alam na niya. No? Kaya sinabi niya rito sa Exodus 8:22, ngunit, ililigtas ko ang lupain ng Goshen, ang mga tirahan ng mga Israelita, hindi ko sila padadala ng isang langaw para malaman niyang ako si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Again, dito pinapakita, no, alam ng Lord kung paano niya po protektahan ang kanyang mga lingkod. Noon pa, sa panahon pa nila Moses, no? Verse 23, sa pamamagitan ng kababalaghang gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang paligtingin ko sa aking bayan at sa kanyang bayan. Ibibigay ng Lord ang the best para sa kanyang bayan, kaya mapalad ang may banal na takot kay Lord. No, kaya pala sinabi rito sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Alam ng Lord na lahat tayo makasalanan. Alam ng Lord na mapupunta tayo sa tiyak na kamatayan. Alam ng Lord na hindi natin kayang iligtas ang mga sarili natin. Kaya gumawa siya ng paraan. Sabi rito, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ito po'y maganda. Ito po'y mabuting balita. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Noon pa lang, sa simula pa lang, gumawa na ng paraan. Meron ng plano ang Lord na kailangan maligtas ang tao. Bakit? Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Alam ng Diyos na tayo ay magpapatuloy sa kasalanan. Baka sabihin ng iba, alam pala ng Diyos yun, bakit pa niya ginawa ang tao? Yun nga ang maganda po All-knowing siya, pero hindi niya sinaklawan yung tinatawag natin yung free will. Binigyan niya tayo ng choice. Ganyan po katindi yung biyaya ng ating Panginoon. Kung ganyan katindi yung biyaya ng Diyos, hindi ba dapat magpasalamat tayo? Huwag natin questionin yung kanyang authority. Huwag natin questionin yung kanyang biyaya. Huwag natin questionin yung mga bagay na ginagawa ng Lord. Ang dapat lang pong gawin natin, magpasakop tayo. Ito po yung pagpapakita ng pagkakaroon po ng banal na takot sa ating Diyos. No? Kaya dinuktungan pa niya yung paborito nating verse at yung kabuuan ng Bible. Dito po umiikot. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So mahal na mahal ng Diyos. Lahat tayo. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang nilikha, mahal na mahal niya. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak
upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Bakit? Alam ng Diyos, kagaya nung binasa natin sa Romans 6:23, na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili, hindi natin kayang tubusin ang ating sarili dahil makasalanan tayo. Walang pambayad sa kasalanan natin. Pero mabuti ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit, pinadala niya ang ating Panginoong Diyos na matay doon sa krus upang tayo ay upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak. Ayaw ng Diyos na kahit sa atin ay mapahamak, pero hindi niya sasaklawan yung tinatawag po palagi natin na free will. Gusto ng Lord, igalang niya yung ating mga iniisip. Ganyan po katinding Diyos sa pinaglilingkuran natin. No, sobra-sobra yung pagmamahal niya sa atin. Bakit gusto niya na sumampalataya? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba napakapalad po natin na meron tayong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero kahit na siya'y makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, hindi niya sinasaklawan yung ating free will. Palaging gusto niya, kusa tayo na lalapit sa Kanya, kusa na isasurrender natin ang ating buhay sa Kanya, kasi yun po ang pagpapatunay na talagang yung Kanyang biyaya ay mararanasan natin. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung nasa ang yugto ka ng buhay mo. Ang tanong, may banal na takot ka ba sa ating Panginoon? Anong klaseng takot ang meron tayo sa ating Panginoon? Sana yung takot natin sa Kanya, hindi yung takot na dahil may nagawa tayong pagkakamali, kundi natatakot tayo, nagkakaroon tayo ng banal na takot sa Kanya kasi nire-respeto natin siya, iginagalang natin siya. Ayaw natin masaktan yung lumikha sa atin. Ayaw natin masaktan yung ating Panginoon na siyang gumawa at nagbigay ng buhay sa atin. Sundin natin yung Kanyang panukala kasi wala naman tayo pong magagawa eh. Kung ano yung sinabi ng Diyos mangyayari, hindi natin kayang labanan yan. Kaya ang pinakaano lang yan, mag-abide tayo. Pagpapakita lang po ito na meron tayong banal na takot sa Kanya. At, kagaya po nung binasa natin kanina, alam ni Lord ang lahat ng bagay. Walang mainilihim sa Kanya. So, surrender natin lahat. Bigay natin sa Kanya. Kaya sa mga oras ito, ako kapatid ay mananalangin ng isang pagtanggap sa ating Panginoon. Paghihingi din ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan dahil kahit hindi natin sabihin alam ng Lord yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. Pero salamat dahil ang ating Panginoon palagi yung Kanyang biyaya, ibinubuhos niya, binibigay niya, ang gusto lang niya, aminin natin, lumapit tayo sa Kanya. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil lahat pala ng bagay, alam mo, wala akong mainilihim sa iyo. Alam po ninyo, Panginoon, yung aking pagkukulang. Alam niyo po yung maruming kaisipan. Alam niyo po yung aking maruming puso. Nagpapakumbaba, nagsusumamo po ako sa inyo. Napatawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Sige kapatid, sabihin mo ngayon sa ating Panginoon, ano yung pagkakamali, pagkukulang mo. Dahil willing ang ating Diyos na tayo patawarin. Ang kailangan lang, ang aminin natin, magpakumbaba tayo sa Kanya. Total, kahit hindi mo sabihin yan, alam ng Lord yan. Di aminin na natin, sabihin na natin sa Kanya. Yun lang naman ang gusto ng Diyos eh. Magpakumbaba tayo. Aminin natin na tayo nagkamali, tayo nagkasala. Angkinin natin yung biyaya. Salamat Panginoon. Patawarin po niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang. Ako po'y sumasampalataya at ako'y nananalig na ikaw lamang ang pag-asa ko sa buhay na ito. Yes, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lord, sa mga oras ito, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba. Sino man ang may physical na karamdaman sa mga oras ito, ito yung pagkakataon na pwede natin sabihin sa ating Panginoon. Kahit nandiyan po tayo sa online, nanonood po tayo, alam ng Diyos kung ano yung kalalagayan natin, physical na karamdaman natin. Gusto ng Diyos, maranasan natin yung kagalingan na galing sa Kanya. Sige, sabihin po natin. Ang paglapit natin, pagpapakita ito na may banal na takot tayo sa Kanya, na naniniwala tayo na tanging siya lamang ang magbibigay sa atin ng kagalingan. Ang kinin natin, ang kagalingan. Sige, kapatid, sabihin mo, ano yung physical na problema mo sa mga oras ito? Physical na karamdaman. Yes, Lord. Tawanan niyo po kami. Emotionally, may mga tao tayong nasaktan o tayo nasaktan. Ito din yung pagkakataon na bigyan tayo ng Lord ng comfort, ng puso na marunong magpatawad, puso na marunong maghambon,
na humingi din ng tawad. Ayaw ng Lord na mayroon tayong kagalit. Ayaw ng Lord na magtanim tayo ng galit kahit kaninong tao. Dahil gusto ng Diyos na tayo matuto magpatawad kagaya ng pagpapatawad na ginawa niya sa atin. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kaya na rin, financially, nahirapan ka sa mga panahong ito. Ito yung pagkakataon na pwede tayong dumulog sa Lord. Sabihin natin kung ano yung problema natin financial. Kasi si Lord gusto niya tayo ay hindi makaranas ng anong klase mga shortage sa buhay. Gusto ng Lord ibigay sa atin yung pinaka-the best. Pero handa ba tayo para sa mga blessing na pwede ibigay sa atin ng Diyos? Sige, sabihin natin sa Panginoon, wala kang trabaho, bigyan tayo ng trabaho ng Panginoon, yung trabaho na hindi magiging hadlang sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, dadalangin din po namin. Kitang-kita po ninyo, sino man sa aking mga kapatid sa mga oras ito, ang mga nahihirapan. Tulungan niyo po, Panginoon, makaahon kami sa anumang klase ng kahirapan. Yes, Jesus. Kaya na rin, may mga birthday, may mga anniversary, ikaw po, Panginoon, ang pinanggagalingan na extension ng buhay po namin. Salamat po ng marami. Dahil hindi ka naging madamot sa amin, palagi gusto mo bigyan kami ng extension, at itong extension na buhay na binigay mo po sa amin, gamitin namin para sa inyong kapurihan. Gamitin namin dito para ipagmalaki namin, sabihin namin sa ibang tao na ikaw ang nagdugtong, nagbigay ng aming buhay. Dahil meron ka pa pong gustong ipagawa sa amin, kaya binigyan mo kami ng extension. Pati yung pagsasama ng mag-asawa, anniversary, pagpalain po niyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kaya patuloy na nagkakaroon ng maayos sa pagsasamang mag-asawa dahil ikaw ang nasa sentro, ikaw ang nasa gitna ng pagsasama ng isang mag-asawa. Patuloy, Panginoon, pagpalain niyo po ang bansa namin. Kitang-kita po niyo, Panginoon, kung paano ang aming bansa ay nagkakagulo, may mga bagay na nangyayari, kagaya ng nangyayari sa kapulisan ng mga sundalo, maging sa politika po namin, Panginoon, ikaw, Lord, ang may mag-control. Kagaya ng aming binasa, ng aming napag-aralan, na ang bansang ikaw ang kinikilala ng Diyos ay mapalad. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo. Local man o national, para totoo na magkaroon po ng totoo na kaayusan sa aming bansa. Opo, ang mga kapulisan, mga sundalo, totoong magkaroon po ng banal na takot dahil sila po ay nagpapatupad ng batas. Tulungan po niyo sila. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, alam ko po, may mga kapatid ako na sila ang nakababatid, kayo nakababatid ng kanilang mga pangangailangan pa, maaring hindi nila masabi ito, pero ikaw po, Panginoon, na magpaalala sa bawat isa. Ikaw po magpaalala. Yes, Lord. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang mga tao na sumusubaybay sa gawaing kagaya nito. Hayaan niyo po, Panginoon, maranasan nila ang tunay na pagpapala na nanggagaling po sa inyo. Yung aking mga kabat, 79, mga taga Pangasinan, mga taga Laguna, mga taga Abra, saang mandako nakakarating ang gawain ito, pagpalain po, Panginoon, ng bawat isa. Kasi naniniwala po ko, Panginoon, na ang iyong kapangyarihan ay walang limitasyon. Kahit sa ganitong papamagitan po nitong online na ito, ay mayroong kapangyarihan din na babawasan ang iyong kapangyarihan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na mayroong mangyayaring napakaganda. At naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang pag-asa ng aming buhay. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga leaders, magmula kay Pastor Cesar Castellanos, at ang kanyang buong pamilya, pagpalain po ninyo. Ang Bishop Oriel, pati ang kanyang buong pamilya, pagpalain po ninyo, pati ang kanyang ministry. Ang Pastor Plibert, pati ang kanyang buong pamilya, pagpalain po ninyo, Panginoon, pati ang kanyang ministry. Ang Pastor Popeng, pati ang kanyang buong pamilya, pati na rin po ang FPCP, pagpalain po ninyo, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, maasa po kami na lahat ng bagay ay mayroong mangyayari maganda kasi ikaw po ang totoo na Diyos sa pinaglilingkuran namin at naniniwala kami na kailangan gawin namin ng mga bagay na ito kasi kami po ang may banal na takot sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel dahil ikaw mismo ang nagsabi,
Ang sino mang magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya ngayon pa ng Panginoon, inaangkin na po namin ang pagpapala kasi ang lahat ng aming kahilingan, lahat ng aming sinabing ito ay hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen.